Muling pinasaringan ni Chief Justice Renato Corona si Pangulong Noynoy Aquino sa tila paghahangad daw nito na manaig ang one-man rule sa bansa. Inalmahan naman ng Malacanang at ng leader ng Kamara ang banat ni Corona, saksi si Lia Manialac del Castillo. Recent events point out that our nation is now in great peril of teetering towards a one-man rule, where executive action aims to shield or to shackle judicial independence. Muli na namang nagpasaring si Chief Justice Renato Corona sa ehekutibo dahil sa umano'y panggigipit daw sa hudikatura. Giit niya sa pagtitipon ng Philippine Women Judges Association o PWJA, mahalaga ang pagiging independent ng judiciary mula sa anumang sektor. The judiciary must be insulated from political pressures, popularity surveys, lobbyists, private partisan interests, undue influence and or outright coercion from the executive or legislative departments or from major private stakeholders who are advancing their own shared mutual socio-political and economic interests. Dalawa sa tatlong babaeng mahistrado ng Korte Suprema ang dumalo. Si Associate Justice Estela Perlas Bernabe na appointee ni Pangulong Aquino. Gayon din si Associate Justice Teresita Leonardo de Castro. Standing solidly behind the Chief Justice. Wala si Associate Justice Maria Lourdes Sereno na sinasabing kritiko ni Corona. Pero ayon sa Supreme Court, hindi pa raw kasi siya nakakapanumpa bilang miyembro ng PWJA. Dahil nabanggit ni Corona ang umano'y sabwatan ng ehekutibo at lehislatibo, kapwa sumalag ang palasyo at ang Kamara na nagsulong ng impeachment. Ridiculous. This is a ridiculous accusation. The democracy in this country has never been as vibrant as in the last decade. Ako si Lia Manialac del Castillo, ang inyong saksi. At sa ibang balita, marami sa mga kababayan natin ang nangangarap na maging instant milyonaryo sa pamamagitan ng pagtaya sa loto. Pero ang isa po naming nakilala, naka-jackpot ng 14 milyong piso na naubos naman niya sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kanyang kwento sa report ng saksing si Victoria Tulad. Bilang empleyado ng PCSO, hindi inakala ni Johnny Reyes na siya mismo tatama sa loto. Ang napanalunan niya noong April 2008, tumataginting na 14 million pesos. Nung tinignan ko na yung ticket ko ng Biyernes, sa ulado ko na yung memorize ko na po yung numerong lumabas. Kaya nung tinignan ko, napa-3, 4, 5, jackpot. Pagkakobra ng premyo, bumili siya agad ng kanyang dream car. Gayon din ang bahay sa BF Home sa Parañaque. At namigay ng balato nagkakahalaga ng 2 milyong piso sa mga kaanak at kaibigan. Pero may iba pa raw siyang pinagkagastusan dahilan upang maubos ang kanyang 14 million peso sa loob lang ng 3 buwan. Sugal, inom, babae. Nagtikim ako ng drugs. Ngayon, ubos na rin ang kanyang ari-arian maliban sa kanyang bahay, na balak na rin niyang ibenta. Kailangan niya raw kasi ng pambayad sa 300,000 pisong utang na ginamit ng operansya sa puso noong nakaraang taon. Ngayon, umaasa pa rin daw ang 46 anyos na si Johnny na mananalo, kaya tuloy sa pagtaya sa loto. Pero sa pagkakataong ito ay pangnenegosyo na lang daw niya ang premyo. Dito sa PCSO, nagtatrabaho si Mang Johnny Reyes. Araw-araw sumasabay daw siya sa pagpasok sa kanyang pamangkin na niregaluhan niya ng sasakyan mula sa kanyang napanalunan sa loto. Sa kabila ng biglang pagkaubos ng kanyang 14 million peso sa loob lamang ng 3 buwan, wala raw pinagsisisihan si Mang Johnny. Kasi hindi po ako nagsisisi, na-enjoy ko pera eh. Ito lang ang may papayo ko sa susunod na tatama, huwag akong parisan. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Video na isang banyaga kung bakit daw ayaw niya sa Pilipinas, kumakalat ngayon sa internet. Umano'y initiation rights ng isang grupo sa Iloilo, kuhang-kuha sa video. At Vicky Morales, 24 oras, Kapuso Mo Jessica So at iba pang programa ng GMA, binigang parangal sa ika-10 Gawad, Tanglaw. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi. Patuloy ang inyong pagiging saksi.